Naglabas nga ng pasabog itong isang player ni Coach Tim Cone dyan nga sa Barangay Ginebra patungkol nga dito sa discarding ginawa niya kontra nga dito sa kupunan ng Jordan. At matindi to kasi pinagbabawal na teknik to mga kabasketball. Hindi ko alam kung nadulas lang itong player na to o kumbaga sa sobrang proud niya nasabi niya yung discarding ginawa ni Coach Tim Cone. At pag-usapan na rin natin itong 10 bagay na nakaapekto dito nga sa pagkapanalo ng ating Gilas Pilipinas. Pero bago yan, hihingi lang ako ng isang like bilang pagsuporta. Dito nga sa naging balita ng One Sports PH mga kabasketball, sa panulat nitong si Martin Dale Bolima ay ibinahagi nga ni Jared Dillinger ng Barangay Ginebra itong ipinagbabawal na teknik na ginamit ni Coach Tim Cone mga kabasketball. Ano ba yan? Kasi hindi ko maisip kung bakit niya nasabi ito o pwede niya bang sabihin to kasi alam naman natin nagko-coach pa rin si Coach Tim Cone sa PBA, 'di ba? At sa Gilas. Hindi ko alam kung pwede niyang sabihin 'yon, pero since naibalita na, sinabi niya na, ibabalita ko na rin. Kasi nga yung nangyari daw na pagtambak nitong Jordan dito nga sa ating Gilas Pilipinas, nakabuti raw 'yon. At sa paniwala niya mga kabasketball ay plano raw talaga yon ni Coach Tim Cone. Actually mga kabasketball, ako may palagay din ako pero hindi sa ganitong sistema no or paningin. Ang paningin ko kasi doon kaya posibleng nagpatalo si Coach Tim Cone saka yung ating Gilas Pilipinas para hindi natin makaharap agad yung China kasi nasa kabilang bracket doon sa unang inilabas yung China that time. Pero eventually naging kabracket pa rin natin yung China. At ayon nga rito kay Jared Dillinger mga kabasketball kasi naging teammate niya na si Coach Tim Cone at naglaro na rin siya para kay Coach Tim Cone kaya nakita niya na yung magkabilang side no. At ayon pa nga sa kanya mga kabasketball, may mga panahon daw na pagdating ng regular season, yung pag-uumpisa, magpapatalo raw sila or hindi nila ilalabas yung lahat ng laro nila para nga pagdating ng semifinals or ng finals, walang ka-idea yung team na yon, yung makakalaban nila kung ano yung depensa or yung offense ang gagawin nila. Kumbaga, basang-basa na sila ni Coach Tim Cone. Pero si Coach Tim Cone, hindi nila alam, wala silang kaalam-alam kung ano yung gagawin ni Coach Tim Cone. Yun daw yung nakita niya doon sa naging laro kontra nga dyan sa Jordan ng ating Gilas Pilipinas. Kasi ang nangyari daw nung first quarter hanggang third quarter doon sa pagsisimula, maganda yung pinakitang performance ng ating Gilas Pilipinas. Pero pagkatapos ng third quarter, yung pagsisimula, wala na. Kumbaga, tinambakan na 28-10, no? 28 yung naging score ng Jordan, 10 na lang yung sa Gilas Pilipinas. Kaya siyempre, como siya, alam niya yung ganong diskarte, ginagawa nila at nakalaban niya na rin yung si Coach Tim Cone. Kumbaga, nangingiti na siguro siya, no? Habang pinapanood niya, yari ito. Yun mga kabasketball, ako, talagang habang tinitingnan ko to kasi gaya ng sinasabi ko, solid supporter na ako ng Alaska dati pa, no? Panahon kasi nila Johnny Aparientos yung talagang tinutukan ko. Diyan nga sa PBA, no? Yung Magic 5 na Coach Winyo, Bong Hawkins, di ba? Yun yung mga time ko na talagang gustong-gusto ko yung Alaska that time under Coach Tim Cone. At pagdating ng araw ng finals, wala nang maisagot. Ito nga kupunan ng Jordan, dito nga kay Coach Tim Cone, talagang kahit hindi nga nila tinambakan, kumbaga alam na ni Coach Tim Cone kung paano yung mga attack. Grabe yung ginawa ni Newsome kay RHJ, talagang pinahagod di ba? So yun mga kabasketball, yung sinasabi nitong si Jared Dillinger na hindi ko alam kung pwede niya sabihin. Puntahan naman natin itong inilabas na 10 bagay na naging dahilan ng pagkapanalo ng ating Gilas Pilipinas nitong manilastandard.net. Umpisa natin mga kabasketball, pang number 1 sa kanila, syempre itong paglalaro ni Justin Brownlee na nag-ala Michael Jordan. So, yung Jordan nga, tinalo ng isang nag-ala Michael Jordan na si Justin Brownlee. Alam naman natin na grabe, no? Kahit nga yung laro niya dun sa China, no? Grabe. Parang ikinukumpara nga doon sa naging laro ni Tracy McGrady
na naka-score ng 13 points sa loob ng 33 seconds. Comparison lang naman yan mga kabasketball. Pangalawa, itong pagpayag ni Coach Tim Cone na mag-coach nga sa ating Gilas Pilipinas kahit konti lang yung preparation, di ba? Alam naman natin yan, kulang sa tao, di ba? May mga players na wala, gusto niya pero hindi nakalista. Tapos pag step aside na nga netong si Coach Chot Reyes, malaking bagay yan kasi nagkaroon ng pagkakataon itong si Coach Tim Cone para mag-coach, last minute replacement. So parang naging blessing in disguise pa raw yung pagpasok netong si CJ Perez at Kevin Alas para sa ating Gilas Pilipinas. Panglima, yung team play over isolation. Kumbaga parang nakakairita na raw tingnan yung isang player lang yung may hawak ng bola, tapos yun nga ganun lang, walang play yung nangyayari. Hindi raw katulad ngayon. Siya yung nagsasabi niya na hindi po tayo mga kabasketball. Ang pang-anim para sa kanya yung rivalry versus China. Parang nung panahon daw ng Crispa Toyota, parang mas gugustuhin pang matalo ng Toyota or nung Crispa doon sa may hinang team kesa sa Crispa o sa Toyota. Basta kumbaga parang mortal na magkaaway yung tinutukoy niyan. Hindi pwedeng matalo kami sa inyo, sa team nyo. Pang-pito yung forgettable World Cup. So alam naman natin na kahit tinambakan natin yung China doon sa World Cup, hindi pa rin naging maganda yung naging performance natin sa kabila ng tayo na yung naging host. Pang-walo mga kabasketball, yung PBA MVPs powering the starting fives. Alam naman natin, Justin Brownlee, best import. Junmar Pajardo, ilang beses nag-MVP yan, di ba? Scottie Thompson. Pang-siyam mga kabasketball, yung facing tougher teams. So mas malalakas yung dinaanan natin, especially yung Iran saka yung China. So parang sinasabi niya rito, naging handa tayo. Kontra nga dito sa Jordan, samantalang sila, ang nilabanan lang nila ay etong Saudi Arabia na mas mahina at Chinese Taipei na medyo malakas, pero syempre hindi mo pwede i-compare yan sa China na home court pa nila yung paglalaroan natin. At pang-sampo mga kabasketball, yung solid PBA. Alam naman natin na si Ange Kwame lang ang hindi PBA player diyan sa mga players natin diyan sa sa Asian Games. Kaya kumbaga yung solid na PBA players yung talagang nagpakita ng galing dito nga sa kakatapos lang na Asian Games. At yung suporta syempre ng mga bossing dyan at ng mga Pinoy basketball fans. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless inyong lahat.